Sa pagpapatuloy ng Killing Bites recap, nang mapagtanto ni Kaide na tinalo na ni Hitomi ang kakampi niyang si Onuma ay nagpa siya itong kakalabanin niya ang dalawa ng mag-isa. Samantala, sa pag-aakala ni Okajima ay mamamatay na siya sa mga kamay ni Ryuji ay siya namang pagdating ng isang hindi kilalang individual na naka-hoodie jacket. Napag-alamang brute pala ito ni Miss Yoko Mitsukado at kanya itong ipinadala upang ipakita sa lahat kung gaano ito kalakas. Bilang nag-iisang apo na babae, mula pagkabata ay nakadama si Yoko ng labis na pagmamahal mula sa kanyang lolo na si Yusan Mitsukado na nooy palubog na ang pagmamay-aring korporasyon. Nangako si Yoko sa kanyang sarili na ibabalik niya ang karangalan at pangalan ng Mitsukado Zaibatsu nang sa gayon ay bumalik rin ang dating lolo na kanyang kinamulatan na isang masayahing tao. Handa siyang gawin ang lahat upang manalo ang Mitsukado Zaibatsu sa Destroyal at pamunuan ang iba pang Zaibatsu kung kaya't inilabas niya na ang nag-iisa niyang alas na si Kido Takeshi na nakatayo ngayon sa harap nila Okajima at Ryuji. Sinabihan ni Ryuji si Kido na wag makialam sa kanyang laban at binalaan ito na sa oras na humakbang siya ay uunahin niya ito. Ngunit ang tanging concern lang ni Kido ay ang mga nasirang puno at halaman sa paligid at lubos niya itong ikinalungkot. Walang pakialam si Ryuji sa mga pinagsasabi ni Kido dahil sa isip-isip niya ay baka baliw ito nang biglang nagsalita si Shote Yabi na buhay pa pala. Ipinaalam ni Yabi kay Ryuji na ang kakampi niyang si Kido ay isang environmentalist at mahal niya ang mga puno at halaman, kaya ang sino mang sumisira sa mga ito ay kanyang pinagbabayad. Dagdag pa ni Yabi, bilang gorilla ay tahanan rin niya ang kagubatan kaya ngayong nandito na si Kido ay nakatitiyak siyang panalo na ang Mitsukado Zaibatsu. Sa galit ni Ryuji dahil sa paggambala nila sa kanya ay pinutol niya ang isang puno at sinabing dudurugin niya silang dalawa. Habang pinagmamasdan ni Kido ang nasirang puno ay nagpakawala ng malakas na atake si Ryuji ngunit sinalag ito ni Kido gamit ang braso na ikinagulat ng buwaya. Dahil dito ay sunod-sunod siyang umatake subalit paulit-ulit lang itong sinasalag ni Kido nang walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Ryuji na hindi tinatablan si Kido ng mga pisikal niyang pag-atake kaya't nagpasya siyang kakagatin niya na lang ang ulo nito gamit ang death bites. Gayunpaman ay nabigo siya sa kanyang plano nang tamaan siya ng suntok ni Kido sa sentido kung saan tumagos sa kanyang bungo ang kamao nito. Bumagsak si Ryuji at agad na binawian ng buhay na ikinagulat ng lahat ng tao sa arena, at dahil dito ay nabawasang muli ang miyembro ng Team Sumatomo. Sa kabila nito ay hindi pa rin kontento si Kido at yumoko siya sa harap ng walang buhay na katawan ni Ryuji at ilang ulit na pinagsusuntok ang bungo nito. Isang kasuklam-suklam na tanawin para sa mga audience ang masaksihan ang isang kahindik-hindik na pagdurog ni Kido sa bungo ni Ryuji. Hindi makapaniwala ang player ni Ryuji na natalo ng ganon-ganon lang ang kanyang buwaya dahil isa ito sa pinakadakila niyang brute. Nilapitan ni Yabi si Kido upang patigilan na sa kanyang ginagawa ngunit sinabi lang ni Kido na dudurugin niya ng husto si Ryuji upang gawing pataba ng lupa nang sa gayon ay tutubong muli ang mga punong sinira nito kaya hinayaan niya na lang si Kido. Bigla namang tumunog ang caller ni Okajima bilang hudyat na pinapagalaw na siya ni Mrs. To papuntang Hilaga sa loob ng 3 minuto. Dahan-dahan siyang umatras upang pumuslit ngunit napansin siya ni Yabe na agad na nagpakawalan ng malakas na suntok. Ngunit bago pa man siya matamaan ng suntok nito ay biglang naglaho si Okajima na parang bula, kung saan dumadaos-dos ito sa lupa at lumabas sa butas na hinukay ni Oyinaba kanina bilang escape route. Dahil sa mga natamong sugat ay nahihirapan si Okajima makagalaw kaya nagpa siya itong magtago na lang muna at nagpaalam naman si Anaba na i-distract niya ang mga kalaban upang hindi siya matunton ng mga ito. Samantala, habang pinagmamasdan ni Yabi ang hukay sa lupa ay biglang umusbong si Anaba sa lupa. Nagkatitigan at nagkangitian ang dalawa bago nagpakawala si Yabi ng malakas na pag-atake. Isa umanong malaking pagkakamali ang ginawang pagpapakita ni Anaba sa kanya sa kabila ng malayong agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman ay hinamon ni Anaba si Yabi na kailangan nilang maglaban dalawa kung saan imbes na magmukha itong nakakatakot ay mas lalo lang itong nagmukhang cute na waifu. Tiniyak naman ni Yabi sa cute na rabbit na ikinagagalak nito na durugin siya ng husto. Sa kabilang banda naman ay hindi natuloy ang plano ni Kaide na labanan sina Hitomi at Eruze dahil sa pagtunog ng kanyang caller na pinapapunta na siya ng kanyang player sa ibang lokasyon. Tiniyak naman ni Kaide na hindi patapos ang laban ng tatlo dahil magtutuos pa rin sila sa muli nilang pagkikita. Sinugod ni Eruze si Kaide ngunit mabilis itong nakailag sa katumalon-talon para tumakas. Nang tuluyan ng nakatakas si Kaide ay lumingon si Eruze kay Hitomi at bigla niya itong inatake. Sinabi niya ritong itutuloy nila ang naudlot nilang laban noong mga nakalipas na araw,
kung saan nakangiting tinanggap ni Hitomi ang hamon. Agad na nagkapalitan ng atake ang dalawa, at bagaman nakakatama si Hitomi ay masyadong mabilis si Eruza hanggang sa nagawa siyang mapabagsak nito sa lupa. Upang hindi makagalaw ay dinaganan ng cheetah ang kanyang katawan gaya lang noong una silang magtagpo dalawa, ngunit tiniyak ni Eruza sa kanya na iba na ang magiging kalalabasan dahil papatayin niya na umano si Hitomi. Hinimok naman siya ni Hitomi na wag siyang magpigil kung saan ay inilapit ni Eruza ang kanyang mukha at hinalikan si Hitomi na ikinagulat nito at agad siyang sinaway. Sa hindi malamang dahilan ay tila gusto na lang makipag-shock-shockan ni Eruza kay Hitomi. Nagulat naman ang mga tao sa arena lalo na si Nomoto dahil sa biglang paglipat ng kapanapanabik na laban sa pagiging malaswang eksena. Bigla namang nagpakita ang taong salarin sa likod ng kakaibang ikinikilos nila Eruza at Hitomi na si Kaori Rakuho na kabilang sa Team Yatsubishi at isang musang o civet cat. Ang halimuyak na inilalabas ng mga musang ay tinaguri ang aphrodisiac o nakakadagdag ng gana sa pakikipagtalik, at sa pamamagitan ng pagpapakalat ni Kaori ng kanyang pheromones sa hangin, ang kagustuhan ng dalawa na makipaglaban ay napapalitan ng matinding pagnanasang makipagtalik. Hindi natuwa ang financier at player ni Eruza dahil sa ginawa nila sa kanyang brute at humingi siya ng paliwanag sa mga nangyayari. Ipinaliwanag naman ng isang matanda na magigising at matatauhan rin si Eruza puwera kay Hitomi na medyo matatagalan pa. Inis na inis rin si Miss Yoko sa kanyang nakikita at nagbantang dudurugin niya ang lahat ng brutes. Samantala, habang tumatalon-talon si Kaide at hinahanap si Ryuji ay nakita niya si Taiga na ipinaalam sa kanya na wala na ang kanyang kaibigan. Nag-aalinlangan si Kaide na labanan si Taiga dahil hindi siya sigurado kung matatalo niya ito. Ngunit dahil wala na siyang pagpipilian ay nagpasya siyang umatake subalit sing bilis ng kidlat ang atake ni Taiga at tinamaan siya ng matutulis nitong mga kuko bago pa siya tuluyang makapag-transform. Dahil sa mabilis na pagkatalo ni Kaide ay sinabi ni Taiga kung gaano nakakabagot ang Destroyal nang wala si Leo. Sa pagkaubos ng tatlong miyembro ng Team Sumatomo ay dinaklara ng announcer ang tuluyang pagkatalo ng Sumatomo Zaibatsu sa Destroyal. Nalipat ang eksena sa pagitan nila Eruza at Hitomi na patuloy pa ring gumagawa ng milagro, tila nawala na sa kanilang isipan ang maglaban dahil sa nalanghap na kemikal mula kay Kaori. Habang papalubog na ang isipan ng dalawa dahil sa pagnanasa sa makamundong gawain, ay biglang naalala ni Hitomi ang sinabi ni Shadow Reichi sa kanya. Tinulak niya si Eruza at agad na tumayo na tila ba bumalik na ito sa kanyang katinoan na lubhang ikinagulat ni Kaori. Hindi siya makapaniwalang naunang magising si Hitomi kaysa kay Eruza gayong napakalakas ng kanyang Civeton Wrap. Agad na sinalakay ni Hitomi si Kaori ngunit palagi itong nakakailag dahil may pagkamaliksi rin itong kumilos. Napalingon si Hitomi at bigla siyang tinamaan ng atake na nagmula kay Taiga na kararating lang sa lugar. Dahil sa pagdating ni Taiga sa lugar ay nakumpleto ang lahat ng miyembro ng Team Yatsubishi kung saan napapaligiran ang nag-iisang si Hitomi. Labis naman itong ikinabahala ni Nomoto dahil tila tagilid ngayon ang sitwasyon ni Hitomi, at kanyang napagtantong nakagawa siya ng pagkakamali nang ipinadala niya ang babae sa lokasyon ni Eruza. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling matatag si Hitomi sa kanyang kinatatayuan at handa ng labanan si Taiga ng harap-harapan. Sinugod niya si Taiga at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake, habang si Kaori ay nagtataka kung bakit wala man lang ni isa sa kanila ang naaapektuhan ng kanyang Civeton Wrap. Mismong si Eruza ay nagising na rin at yun ay dahil sa pagdating ni Taiga na walang kahirap-hirap siyang ginising. Nagpalit ng anyo si Kaori upang salakayin si Hitomi ngunit pinayuhan siya ni Eruza na manood na lang sila, dahil baka makaabala pa siya sa laban ng kanyang kuyang si Taiga. Akma na sanang lalaslasin ni Taiga si Hitomi at ganun rin siya kay Taiga nang biglang binawi ng tigre ang kanyang atake, at nailagan ang mapaminsalang slash ni Hitomi. Sinubok niya lang pala si Hitomi upang pag-aralan ang atake nitong ikinatalo ni Brute Leo, kung saan nakatitiyak si Taiga na nagkataon lang o tsambo lang ang pagkapanalo nito laban kay Leo. Nalipat ang eksena sa pagitan nila Anaba at Yabi kung saan kasalukuyang tinutugis ang kawawang rabbit, at bakas sa mukha nito ang labis na takot habang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Naiinis si Yabi dahil kitang-kita naman ang kaibahan ng lakas nilang dalawa at may advantage pa siya sa lugar, ngunit hindi niya pa ring magawang mahuli si Anaba. At ito ay sa kadahilanang nagtataglay ang mga rabbit ng pambihirang bilis sa pagtakbo, lalo na't kung nasa alanganin ang kanilang mga buhay. Dahil sa tuwing nabibigla at natatakot ang mga rabbit ay nagagamit nila ang buong potensyal ng kanilang bilis upang matakasan ang mga predators na tumutugis sa kanila.
Tumunog ang caller ni Yabi at pinapapunta siya ng kanyang player pasilangan sa loob ng 3 minuto, ngunit dahil gusto niya talagang durugin si Anaba ay nakaisip siya ng ibang paraan. Kumuha siya ng mga puno at kanya itong binabato kay Anaba na takot na takot na. Kahit papano ay nagagawa niya naman itong mailagan hanggang sa makakita siya ng butas kung saan sana siya magtatago, ngunit sa kasamaang palad ay hinarangan ni Yabi ang butas gamit ang isang dambuhalang troso. Habang takot na takot ang kawawang rabbit ay sinabi ni Yabi na sa tuwing may nakikita siyang nanginginig sa takot ay kanya itong kinaiinis, at yun ay dahil nakikita niya ang dati niyang sarili na binubuli at wala siyang magawa. Gayunpaman ay matagal na raw patay ang dating siya, at dapat rin daw ay mamatay si Anaba upang mabuhay itong muli bilang isang malakas na nilalang kagaya niya. Ngunit nang tatapusin na niya si Anaba ay napalingon siya at nakita si Kido na pinapanood siya habang binabanggit ang mga salitang, "Huwag apihin ang kalikasan." Agad na napagtanto ni Yabi ang kanyang ginawang pagwasak sa mga puno at halaman, ngunit nadala lamang siya ng bugso ng kanyang damdamin kaya niya iyon nagawa. Balak niya sanang magpaliwanag kay Kido ngunit naisip niyang imposible siyang maintindihan nito dahil parang hindi ito nag-iisip, at tila robot pa kung kumilos kaya sinuntok niya na lang ito ng sobrang lakas. Ngunit sinalo lang ni Kido ang kanyang kamao at hindi man lang ito natinag o naugga, sa kabila ng kanyang malakas na suntok. Muli niyang inatake si Kido sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalo sa ulo nito gamit ang isang troso, ngunit ganun pa rin, ni hindi man lang ito gumalaw. Sa halip ay binigyan lang siya nito ng isang titig na tila may halong pandidiri at pagkayamot na ikinagalit ni Yabi, dahil naalala niya ang mga titig ng mga taong nambuli sa kanya. Tumalon siya upang ilabas ang kanyang napakalakas na atake na tinawag niyang Gorilla Hammer upang tapusin si Kido. Subalit hinati lang siya nito sa dalawa ng walang kahirap-hirap. Ni hindi nga nag-transform si Kido para punitin ang katawan ni Yabi na ikinagulat ng marami dahil pinatay nito ang sarili nitong kakampi. Nagprotesta kay Miss Yoko ang player ni Yabi dahil sa ginawa ni Kido, ngunit pinatahimik lang siya nito na ikinagulat rin ni Nomoto dahil sa matindi nitong otoridad sa ibang players. Samantala, kitang-kita ni Uyanaba ang buong pangyayari lalo na ang nakagigimbal na paghati ni Kido sa katawan ni Yabi. Nanginginig sa takot si Anaba, tila naiisip na niya ang magiging kahihinatnan niya sa mga kamay ni Kido. Sa kabutihang palad ay tumunog ang caller ni Kido at pinapapunta siya sa direksyon kung saan sana dapat pumunta si Yabi. Pagkaalis ni Kido ay parang nabunutin ng tinik sa lalamunan si Anaba, ngunit naiyak pa rin siya sa takot habang sinasabing gusto na niyang umuwi sa kanila. Ngunit natigilan siya nang maalala niya ang sinabi ni Hitomi at Nomoto sa kanya na kahit ang isang mahinang tulad niya ay may maitutulong rin sa laban. Pinahid niya ang kanyang mga luha saka nagmamadaling pinuntahan si Hitomi upang ipaalam rito ang mga nalalaman niya tungkol kay Kido. Sa kabilang banda, habang nakaharap sina Hitomi at Taiga sa isa't isa at handa ng maglaban ay nasa masukal na damuhan naman si Onuma na buhay pa at pinapanood sila. Nang makita niya si Taiga ay agad niyang naisip na wala na si Ryuji at para makaganti ay sinubukan niyang salakayin si Taiga, subalit nabigo siya dahil agad siyang pinatumba ni Hitomi. Ibinato ni Hitomi ang kalahating katawan ni Onuma sa mga camera staff, at inutusan ang mga ito na kunin ang isa pang kalahati ng kanyang katawan upang maoperahan kaagad at maikabit muli. Tinanong siya ni Kaori kung bakit gusto niyang iligtas si Onuma gayong isa ito sa mga tumutugis sa kanya, at kung hindi niya ito tatapusin ngayon ay magiging banta ito sa kanya sa hinaharap. Ngunit buong tapang na sinabi ni Hitomi na kapag dumating ang panahong yun ay tutuluyan niya na si Onuma. Humanga si Taiga sa ginawa ni Hitomi dahil isang pribilehiyo ng mga malalakas ang ganong gawain, ngunit sinabi rin niya ritong pinagbigyan lang rin siya ni Leo noong maglaban silang dalawa. Dahil ganon na talaga si Leo noon pa, katulad na lang noong una silang magkita dalawa sa isang paaralan. Noong hindi pa siya isang therianthrope ay mag-isang tinalo ni Taiga ang mga gangster sa North High na may layuning hamonin sa isang duelo ang kanilang hari na si Leo. Ayon kay Leo ay narinig na niya ang tungkol kay Taiga na tinaguri ang pinakamalakas sa West High. Pabirong nagtanong si Leo kung sino kaya ang mas malakas sa kanilang dalawa, pero sineryoso ito ni Taiga at saka sinuntok si Leo. Gayunpaman ay sinalag lang ni Leo ang kanyang suntok nang hindi man lang gumagamit ng lakas. Parang nanliit si Taiga nang iparamdam ni Leo sa kanya kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Pinaintindi ni Leo kay Taiga na hindi siya interesado na makipaglaban sa mga mahihina. Dagdag pa niya ay pinapaubaya ng mga leon sa mga lioness ang pagtugis sa mga prey habang sila ay nanunood lang.
sapagkat ang totoong katunggali ng isang haring leon ay mga kapwa leon din na may layuning agawin ang trono. Dahil sa paghamak ni Leo sa kanya ay muling sinuntok ni Taiga ang lalaki, ngunit wala man lang itong reaksyon na tila wala lang sa kanya ang suntok. Sinabi ni Leo sa kanya na tsaka na niya lalabanan si Taiga kapag naabot na ng kanyang lakas ang kanyang pamantayan, nang sa ganon ay ituturing niya ito bilang karapat-dapat na katunggali. Mula noong makaharap ni Taiga ng personal si Leo ay nakatitiyak siyang nagpipigil lang ito noong maglaban sila ni Hitomi. Sinabi niya kay Hitomi na hindi niya bibigyan ng pagkilala ang pagkapanalo niya kay Leo sapagkat siya lang ang nag-iisang makakapabagsak sa Haring Leon. Habang nagkakatitigan ang dalawa at naghihintay kung sino ang unang aatake ay bigla na lang naglaho si Taiga kung saan tumilapon na sa malayo si Hitomi na ikinabahala ni Nomoto. Sa sobrang bilis ni Taiga ay para itong sumabog at naglaho na lang. Ngunit ayon kay Eruza ay kombinasyon ito ng dalawang atake kapag nagseryoso na si Taiga sa laban. Nagagawa ni Taiga ang atake sa pamamagitan ng pagtalon paabanti gamit ang pambihirang lakas ng parehong binti at sa isang iglap ay nagagawa niya ng makapasok sa blind spot ng kalaban na tinatawag na bako. Iisipin ng prey na naglaho na si Taiga at dito na siya magpapakawala ng napakalakas na pagbigwas na tinatawag na kuho. Inisip ni Eruza na tapos na ang laban dahil walang nakakaligtas sa direct hit ng kuho ni Taiga. Gayunpaman ay alam ni Taiga na hindi napuruhan si Hitomi sa ginawa niyang atake kaya sinabihan niya itong tumayo na ikinagulat ni Eruza. Tumayo si Hitomi at sinabihan si Taiga na lumaban siya ng buong lakas, at wag siyang magpigil. Nagsigawan ang lahat ng audience sa loob ng arena dahil sa kahanga-hanga at pambihirang katatagan ni Hitomi. Sa kabilang banda, labis namang nag-aalala si Nomoto sa sitwasyon ngayon ni Hitomi at hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Naglalaro sa kanyang isipan ang mga alaala at nakaraan ng kanyang buhay na hindi ganon kasaya, at hindi rin ganon kakomplikado. At kung babalikan ang mga pinagdaanan niya sa buhay, sa tingin niya ay parang inaanod lang siya ng buhay niyang may halong kapalpakan at kabiguan. Mga karanasan sa kanyang buhay kung saan hindi niya mahanap ang kasiyahan. Kahit sa pag-aaral, sa kanyang trabaho, sa pakikipag-date at lalo na sa kanyang mga kaibigang nagdala sa kanya sa gusot na kinasasangkutan niya ngayon. Ngunit ganun pa man ay hindi siya maaaring manghinaan ng loob lalo na't nasa alanganin ngayon ang sitwasyon ni Hitomi. Bagaman tinamaan si Hitomi ng kuho ni Taiga ay nagawa pa rin itong makatayo na ikinamangha ni Eruza at Kaori. Ginamit ni Hitomi ang kanyang iconic rattle stance, nang bigla na namang naglaho si Taiga at tumilapon na naman ang babae nang tamaan ito ng kuho ni Taiga. Ayon kay Kaori ay dalawang kuho na ang tumama kay Hitomi kaya imposible raw na makakatayo pa ito, ngunit nagkamali siya ng inakala ng tumayo na naman si Hitomi at kanya itong ikinagulat ng sobra. Ayon pa kay Eruza, ginagamit ni Taiga ang bako upang gulatin ang kalaban at makagawa ng pabayang pagkilos, tsaka siya magka-counterattack which is yung kuho. Ngunit ang problema ay hindi gumagalaw si Hitomi sa tuwing gagamit ng bako si Taiga, kaya hindi niya magagamit ang kuho bilang napaka-effective na counterattack. Ayon pa kay Mrs. To, malaki umano ang tiwala ni Hitomi sa kanyang depensa kaya nagagawa nitong sadyang magpatama sa kuho ni Taiga. Kanya itong ginagawa upang masukat niya ang distansyang kinakailangan para i-counter-attack ang kuho ni Taiga gamit ang kanyang mapaminsalang slash. Unti-unti nang nakukuha ni Hitomi ang tamang tiyempo upang suklian ang atake ni Taiga, at tiniyak niyang magagapi niya rin ito sa susunod nitong pag-atake nang biglang dumubli ang kanyang paningin at sinundan ito ng pagsuka niya ng dugo. Dulot pala ito ng pagsalo niya sa mga atake ni Taiga at sinisingil na siya ng kanyang katawan, ngunit sa kabila nito ay nanatili pa ring determinado si Hitomi na talunin si Taiga kung saan ginamit nitong muli ang kanyang rattle stance. Nagkatitigan ang dalawa at tila handa na namang maglaban ulit nang biglang sumulpot si Anabo mula sa lupa upang ipaalam kay Hitomi ang tungkol kay Kido at kung gaano ito kalakas. Ngunit hindi pa man siya tapos sa pagpapaliwanag ng mapagtanto ng Rabbit ang kasalukuyang sitwasyon, kung saan agad itong tumakbo upang tumakas sa lugar subalit bigla na lang itong natumba at nanghina. Agad namang napagtanto ni Kaori na dulot ito ng pheromones na pinakalat niya sa hangin, ngunit masyado na itong mahina at hindi niya inasahang ganon ito kabilis umepekto kay Anaba. Kung ikukumpara sa mga tao, madalang lamang tayong nagiging aktibo sa pakikipagtalik sa loob ng isang buong taon, ngunit sa kaso ng mga rabbit ay araw-araw silang nakakaramdam ng init ng katawan. Ito ay sa kadahilan ng survival mechanism ito ng mga kuneho na nakasentro sa layuning magparami upang maiwasan ang biglaang pagkaubos ng kanilang species, o tinatawag na extinction. Kaya hindi nakapagtataka na ganun na lamang kabilis nitong makaramdam ng init sa kanyang katawan, at bilang resulta ay madali lang rin siyang naging bihag ni Kaori.
Samantala, dahil sa pinakitang katapangan ni Hitomi ay pinuri siya ni Taiga at inamin nitong nagkamali siya nang minaliit niya ang babae. Kaya bilang paghingi niya ng paumanhin ay sa susunod niyang pag-atake ay ibubuhos niya na ang lahat kung saan ay muli itong nag-transform. Ginagamit lang umano ni Leo ang stance na ito kapag balak niya na talagang tapusin ang kalaban gamit ang kanyang atakeng tinatawag na Zeso. Sa pamamagitan ng pagdiin niya sa matutulis niyang mga kuko sa lupa ay tinutulungan siya nitong magamit ang Bako technique na may karagdagang pambihirang bilis. Pagkatapos, gamit ang kanyang matutulis na mga kuko sa kamay ay nagagawa niyang punitin ang katawan ng kalaban ng walang kahirap-hirap, na mas mabilis pa sa kisap mata. Dahil sa biglang pagseseryoso ni Taiga ay lubos itong ikinapangamba ni Nomoto dahil bakas sa mukha ng tigre na layunin talaga nitong iligpit si Hitomi. Hinamak naman ni Mr. Shinade si Nomoto na kesyo katapusan na raw ng kanyang piraso, at lubos niya itong ikinalulungkot, kung saan hindi ito sinang-ayunan ni Nomoto ngunit iginiit ni Miss Yoko na patay na si Hitomi. Sinisipan niya si Nomoto na siya raw ang pumatay sa babae dahil isa siyang walang utak na player. Naglalaro na sa isipan ni Nomoto ang mga sinabi ni Miss Yoko sa kanya, kung saan bakas sa kanyang pagmumukha ang naghahalong takot at pagkasindak. Binulungan pa niya si Nomoto kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang mamamatay tao, na mas lalong nagtulak kay Nomoto sa bangin ng pagkalito. Patuloy pa ring pinaglalaroan ni Miss Yoko ang isipan ni Nomoto, lalo na nung pagkakataon na ng lalaki na pagulungin ang dice, ay kanya itong hinihimok na paatrasin na lang si Hitomi nang sa gayon ay maibsan kahit konti ang kanyang konsensya. Habang nalilito pa rin kung ano ang dapat na gawin ay naalala ni Nomoto ang mga pagkakataong niligtas siya ni Hitomi, kabilang na ang mga sandaling magkasama silang dalawa na nagbigay sa kanya ng ibang kasiyahan, at lalo na ang paboritong katagan nitong kung sino ang may mas matalas na pangil ay siya ang magwawagi. Biglang tumayo si Nomoto na tila may napagtanto itong isang bagay na nag-uudyok sa kanya para sabihing tumatanggi siyang pagulungin ang dice at nais niyang panatilihin si Hitomi sa kanyang posisyon. Siyempre ikinagulat ito ng ibang players at inakalang nasisiraan na ng ulo si Nomoto, ngunit buo na ang pasya niya at matapang niyang sinabing aakuin niya ang responsibilidad kung sakaling may mangyaring masama kay Hitomi. Dahil sa napiling desisyon ni Nomoto ay tuloy ang laban nila Hitomi at Taiga kung saan mabilis na sumugod si Taiga gamit ang Zeso, ngunit alam na ni Hitomi ang tamang tiyempo kung saan siya eksaktong aatake na kanyang ikinagulat. Sa pag-aakalang magkakasagupaan na ang dalawa ay bigla na lang may ibang umatake kay Hitomi. Sa lakas ng puwersa nito ay tumilapon ang babae sa malayo at kaagad na nawalan ng malay. Hindi inasahan ng lahat ang nakakagulat na pagdating ni Kido sa lugar, kung saan sa unang pagkakataon ay nakita natin ang kalahati ng kabuuan ng kanyang transformation. Gamit lang ang kanyang matigas na buntot ay napabagsak niya si Hitomi, ngunit hindi maipagkakailang surprise attack ang nangyari. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Miss Yoko na umaayon ang lahat sa kanyang plano lalo na noong nagpasya si Nomoto na panatilihin si Hitomi sa kasalukuyan niyang posisyon. Balak ni Miss Yoko na tapusin sina Hitomi at Taiga ng sabay kaya kung nagkataong wala ngayon si Taiga sa kinatatayuan nito ay maaaring magtagpo silang dalawa sa kagubatan. Ngunit malaking disadvantage yun para kay Kido dahil mahahati ang atensyon niya sa pagitan ng pakikipagduelo kay Taiga at pagpoprotekta sa mga puno't halaman sa kanilang paligid. Pero sa lugar na ito ay mailalabas ni Kido ang buong porsyento ng kanyang lakas dahil sa kawalan ng mga halaman at puno sa kanilang kinatatayuan. Nang mapagtanto ni Nomoto na ginamitan lang pala siya ng reverse psychology ni Miss Yoko ay labis siyang nagsisi sa kanyang desisyon. Sa kabilang banda, nang magkamalay si Hitomi ay sinubukan niyang tumayo ngunit muli siyang inatake ni Kido. At habang abala ang lahat sa laban ng dalawa ay biglang sinipa ni Anaba si Kaori dahilan upang mabitawan siya nito. Gayunpaman ay hindi niya pa rin magawang makatakbo dahil nanghihina pa rin siya sa epekto ng Sieve Eaten Wrap na ikinatuwa ni Kaori dahil hindi pa rin siya magawang matakasan ng rabbit. Lalapitan niya na sana si Anaba nang biglang gumuho ang natapakan niyang lupa, na isa palang napakalalim na hukay na nilikha ni Anaba. Totoo namang nanghihina pa rin si Anaba sa Sieve Eaten Wrap ni Kaori, pero ginamit niya ang pagkakataong ito para linlangin ang babae upang mahulog ito sa kanyang patibong. Sinubukan pa nga ni Kaori na makaalis sa hukay ngunit tinuhad lang siya ni Anaba at tuluyan siyang nahulog sa hukay na agad na tinakpan ni Anaba ng napakaraming lupa. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ni Hitomi si Kido subalit hindi niya magawang mapuruhan ang lalaki dahil sa pambihirang balat nito na animoy isang napakakapal na armor.
Sa katunayan ay tagilid si Hitomi sa laban na ito, dahil kahit hindi pa nga fully transform ang kalaban ay napakalakas na nito. Nang mawalan uli ng malay si Hitomi ay binalak siyang tapusin ni Kido, nang bigla siyang inatake ni Taiga sa kanyang likuran na kanyang ikinabagsak. Muling tumayo si Kido na parang wala lang sa kanya ang atake, habang galit na si Taiga dahil inagaw umano ni Kido ang prey niyang si Hitomi mula sa kanya. Nagpakawala si Taiga ng maraming beses na pag-atake sa ulo ni Kido, ngunit maski ang matutulis niyang mga kuko ay walang nagawa sa tigas ng balat ni Kido. Gumanti si Kido ng pag-atake at agad naman itong nailagan ni Taiga, saka siya mabilis na sumugod muli kay Kido at binigyan ito ng napakalakas na atake na lumikha ng makapal na usok kung saan sandaling kinubli nito si Kido. Habang naghihintay si Taiga sa paglabas ni Kido ay muntikan na siyang tamaan ng kamay nito na kanya rin namang nailagan. Pagkalabas ni Kido mula sa usok, ay kitang-kita nila ang nakakagulat nitong anyo ng tuluyan na itong mag-transform. Sa wakas ay mabibigyang linaw na rin ang misteryo sa napakatigas na balat ni Kido, at ito ay sa kadahilan ng isang uri siya ng hayop na tinatawag na pangolin. Ang pangolin ay kilala rin sa Japan bilang senzanko, na isang palaban na uri ng mamal na may mga matutulis at napakatigas na kaliskis na pwedeng gawing sandata at pananggalang. At ngayong nakapag-transform na si Kido ng tuluyan, ay may ibubuga pa kaya si Taiga the Brute Tiger laban sa halimaw na si Brute Pangolin. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!